Yan, so magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po muli ay magpapatuloy sa ating first honor ka, Pastor Nanding. Lagi naman sa ating talakayan sa Isaiah 60. At bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, at dakila sa lahat, maraming salamat po sa panibagong buhay, Panginoon. Itong araw na ito, nabiyaya mo sa kalakasan at karunungan upang kami po ay magpatuloy muli sa aming pag-aaral na ito. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito na binigay mo sa amin. Sana po ang mga makasama namin sa online na patuloy niyo po silang bigyan ng magandang connection at sabay-sabay po kami matuto. Buksan niyo po ang aming puso't isipan. Ito yung maunawaan namin ang aming pag-aaralan. Ikaw po ang manguna, Panginoon, lalo na sa akin na iyong gagamitin tagapanguna ngayong gabi. Lord, dalangin namin sa oras na to, ito ay makapagbigay ng kapurihan sa iyo at ikaw ang maitaas. Sa iyo lamang po ang lahat ng papurit parangal, in Jesus' name, Amen. Yan, maraming salamat po. Siyempre kasama ko po dito sa church, si Princess at si Pastor Dom, no? Usually, kami tatlo po lang nandito sa church. At yun nga po, no, kahapon nga po ay napag-aralan natin ang verse 3 at verse 4 ng Isaiah 60. Ito nga po ay tumutukoy nga po sa paglapit, no, pagpunta ng mga lapit na bansa o malalayong bansa na sa pamagitan ng liwanag ng Israel ay ito ay maaakit. Ganon din ang mga hari, no, sa verse 3 na tinalakay. Sinabi dito na ang mga bansa ay lalapit sa iyong liwanag, ang mga hari ay pupunta sa nining ng iyong pagsikat. Ito ay tumutukoy nga po sa isang makapangyarihan at paalaala tungkol sa pangkalahatang kahalagahan ng papel ng bansang ng Israel, no, sa plano ng Panginoon, no, sa pagpapala sa kanila, at ito ay maghahatid ng liwanag, no, ng liwanag sa buong sanlibutan, at tanging siya lamang, no, ang makikitang ito ay refleksyon ng kadakilaan ng Panginoon na nag-aakit nga po o nag-aaya sa mga bansa na patungo sa Kanya. So hindi lamang isang pangako sa mga tao ng Israel, kundi isang pagpapaalala ng pagdating ng Mesiyas, ng Panginoong Yesus, na magdadala nga po ng liwanag sa mundo at mag-aalok o mag-aanyaya sa lahat sa lahat ng tao, no? Sa lahat ng tao papunta sa Kanya. At ang verse 4 naman po ay tumutukoy sa sinabi dito, pagmasdan mo ang iyong kapaligiran, ang lahat ay nagtitipon-tipon upang magtungo sa iyo. Manggagaling sa malayo ang mga anak mong lalaki, ang mga anak mong babae kakargahin parang mga bata, no? Ito nga po ay isang pagtitipon o reunion or pag-iisa, no? Pagsasama-sama na ito ay plano ng Panginoon, at ito ay maaaring tumutukoy nga po sa pagsasama-sama muli ng mga nasa malalayong lugar, at ito ay may layunin na magpuri sa Panginoon, at ganoon din, no, sa pamagitan ng liwanag na nakikita nila sa Israel, ay ito ay isang simbolo ng kanilang pagbabalik, no? At syempre ito ay nagbibigay ng isang mapangyarihang imahe ng panunumbalik at pagpapala para sa mga tao ng Israel. At binabanggit nito ang isang panahon kung kailan ang mga bansa nga po ay ito, no, sama-sama tinukoy ang mga anak na babae at lalaki na tumutukoy sa pagsasama-sama at pagbabalik sa pagpupuri sa Panginoon. Yan. So, ito ay isang paalaala para sa mga mananampalataya na ang pangako ng Diyos ay matutupad. Ito ay propesiya sa panahon ni Isaiah, at ito ay nangyari sa panahon ni Propeta Jeremias. So, ito ay nagpakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagnanais na tipunin ang mga tao at ibalik sila sa pagkasama-sama, sa pakikisama sa Kanya. At ito nga ay
sumasalamin sa kanyang malalim na pangangalaga, no? At ito ay binibigyan diin at pinapahalagahan ang personal na koneksyon at relasyon sa mga tao. Again, pagsasama-sama o pagkakaisa ng mga magmumula sa malalayong lugar upang magpuri sa Panginoon, na ang Israel nga po gagamitin ng Diyos at magniningning, no, sa buong sanlibutan. So ito ay napakayamang kabanata na nasimulan natin, no, at ito ay patuloy na nagbibigay sa atin ng kaliwanagan na ang pangako at propesiya ng pagdating ng Mesiyas ay ito ay magdadala sa atin ng pag-asa at kaliwanagan. So pasin tayo sa verse 5. Sinabi po dito, no, magagalak ka kapag nakita sila sa iyong damdami, pawang kasiyahan ang madarama. Sapagkat malaking yaman buhat sa karagatay iyong matatamo at mapapasa iyo ang kayamanan ng maraming bansa. No, nakita natin do sa previous o sa verse 4, no, dalapit even yung mga hari. At yung sa verse 4 ay yung anak na babae, anak na lalaki magsasama-sama upang magpurit, yun nga, reunite. So dito makakaramdam sila ng kagalakan, syempre, no? Tulad na nabanggit natin kagabi na kung sa isang reunion matagal mong hindi nakasama yung mga mga pamilya mo, once ito nagkita-kita muli kayo, syempre nandun po yung kagalakan, no? Nandun yung kasiyahan na nagsama-sama kayong muli. Pero dito, tinutukoy dito ay yung pagsasama-sama ng mga tao upang magpuri sa Panginoon. At again, ang Israel ang ginamit ng Panginoon at pinagpala na sila yung magdadala ng liwanag. At dito nga ay ang kasiyahan ng puso ay tuwang-tuwa, at tulad ng naramdaman natin na dumating ang Panginoong Hesus, ay ito rin ang mararamdaman, no? Ang kagalakan na walang kasing katulad. So naglalarawan ito ng pagbabago o pagpapanibago, kadalasang nauugnay sa kaluwalhatian ng Diyos na makikita sa kanyang mga tao. Nabanggit din natin yung kaningningan, nakikita natin yung aliwalas ng mukha ng isang tunay na anak ng Diyos, at nandun po yung yung joy, yung kagalakan. So ito ay makikita bilang katuparan ng mga pangako ng Diyos at presensya niya na nagdudulot nga po ng kagalakan. So ito ay naghahayag ng isang makapangyarihan at makahulang mensahe na nagsasalita tungkol sa kaluwalhatian at pagbabago ng Sayon sa hinaharap. So naghahatid dito ng mensahe ng espiritual na paggising, pagkakaisa at kasaganahan, at nagsisilbi itong pinagmumulan ng pag-asa at inspirasyon para sa mga tao ng Sayon. Ang talatang ito ay isang paalaala ng soberanya ng Diyos at ng kanyang pangako na magdadala ng isang panahon ng dakilang pagpapala at pagkakaisa para sa kanyang mga tao. Ito nga po yung yung pangako ng Panginoon, no, during the captivity, nakaalis ang kanyang bayan sa Babylonia, at ito nga po nakita natin na sila ay pinagpala, no, bilang sa buong daigdig, no, siya lang yung nagliliwanag, at ito ay nagdadala ng pag-asa at nagpapakita ng kadakilaan ng Panginoon. So ito ay isang pagpapala na ay isa'y paalaala ng soberanya ng Diyos at ng kanyang pangako na magdadala ng isang panahon ng dakilang pagpapala. So nagdadala rin ito ng pangkalahatang mensahe ng sukdulang pagkakaisa ng lahat ng mga bansa sa ilalim ng liwanag ng katotohanan ng Diyos. Isang masayang talata na naghahayag ng kaligayahan, kapayapaan at kaunlaran. At nabanggit nga po sa unang parirala, no, na magagalak ka. So ito ay isang propesiya na nandun po, no, sunod-sunod yung pagpapala ng Panginoon, mararanasan yung kasiyahan, yung kagalakan na dulot nga po ng pagsasama-sama ng mga tao.
So ito ay isang biyaya ng Panginoon na nandun ang kaunlaran at kapayapaan. Ang tao na dating malayo sa Jerusalem, no? At alam natin, ang mga tao ito ay yung mga nalilibak at nangaagabyado sa kanila, no? At dito makikita natin ay magiging isa sila, no? Magsasama-sama sila. Makikisama sa Israel ang mga ito at higit pa sa mga material at emosyonal na kaligayahan ang mangyayari. Dahil nga po ang mga tao ay lalapit din sa Panginoong Diyos. Doon naman po magbabalik, no? Doon naman po magsasama-sama upang sumamba at magpuri. At ganun magpuri sa Panginoon at sumunod sa Kanya. No, grabe po yung yung sequence or yung flow, no, na pangako ng Panginoon sa kanyang bayan, ikaw ito, na pagpapalain kita, manunumbalik ka, pagpapanibago, restoration, then nandun yung blessing at siya yung gagamitin ng Panginoon upang lumapit at manumbalik sa Diyos, no? At bilang mga mananampalataya, no, tayo ay again pinapaalalahanan sa bahaging ito na bilang tayo sa panahon natin, no, tayo yung ginagamit, no? Tayo ay pinagpapala ng Panginoon dahil sa pagsunod natin, dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo ay nagniningning, no? At nandun yung mga tao na, naku-curious sila, bakit, paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng taong ito. Talatang ito ay bahagi ng isang propesiya na tungkol sa hinaharap na kaluwalhatian ng Sion. So binabanggit nito ang panahon kung kailan makakita ang mga tao ng Sion o Jerusalem ng isang malaking pagbabago at pagdagsa ng mga bansang darating sa kanila. Alam natin, coming from loss or sobrang tiwangwang ay grabe, after that, doon sa makikita natin yung sequence is ito na ngayon, no? Sila na ngayon ang lalapitan ng mga bansa, mga kilalang bansa na meron din silang mga nakaalitan. At ito ay mapapakita ng isang malaking pagbabago at pagdagsa ng mga bansang darating sa kanila. Ang imaheng ginamit sa talatang ito ay mayaman at simboliko at naghahatid ito ng isang makapangyarihang mensahe tungkol sa espiritual at socio-political na pagbabagong mararanasan ng Sion. Ang tema ng talatang ito ay umiikot sa ideya ng espiritual na paggising at paglawak ng puso. Ang pambungad na pariralang magagalak ka kapag nakita sila ay naghahatid ng ideya na masasaksihan ng mga tao ng Sion. Ang isang pag-iisa at pagtitipo ng mga tao mula sa iba't ibang bansa ay pinagmulan. Ng mga tao mula sa iba't ibang bansa at pinagmulan. Ang pagtitipong ito ay kumakatawan sa isang espiritual na paggising at pagkilala sa kaluwalhatian at katotohanan ng Sion. Makita natin, no, yung epekto, yung resulta noong ginawa ng Panginoon, gagawin ng Panginoon sa kanyang bayan. Isang hindi malilimutang sitwasyon na mula doon sa pagkasakop, no? Ito sila, no, makakaranas sila ng kagalakan at sila ang gagamitin ng Diyos para makita ng mga tao ang kadakilaan ni Yahweh. Ang pariralang sa iyong damdamay pawang kasiyahan ang madarama ay nagpapahiwatig ng malalim na epekto ng pagbabagong ito sa mga tao ng Sion. Makakaranas sila ng matinding paggalang at pagkamangha sa banal na pakiisama ng Diyos na nagdudulot ng pagkakaisa at paglawak. Grabe, no? Coming from kumbaga siya sabing coming from zero to hero or nothing to something, no? At ito yung pangako ng Panginoon na panibagong buhay, panibagong pagpapala. At sa atin, no, kita natin, no, madalas ang mga mananampalataya ay nandun yung paghahamak, nandun yung nilalait at sinasabing mga out of nowhere na, no, pero
darating yung time na magsasama-sama at gagamitin ng Diyos ang bahaging ito upang makita na yung biyaya ng Diyos sa kanyang mga anak at ito yung papakita ng kadakilaan ng Diyos. Binabago, unti-unting binabago, araw-araw na lumalago. At nakikita natin na yung mga taong tumalikod before, no, ay talagang magkakaroon ng yung influence, no, yung influence ng mga mananampalataya. So binabanggit din ng talatang ito ang kasaganahan ng dagat na napapalitan sa sayon at ang mga puwersa ng mga hintil na darating sa kanila. Ang imaheng ito ng dagat at ng mga hintil ay kumakatawan sa mga bansa at magkakaibang tao sa mundo. Ang kasaganahan ng dapat na napapalitan tungo sa sayon ay nagpapahiwatig ng isang malaking punto ng pagbabago kung saan ang mga mapagkukunan at kayamanan ng mga bansa ay dadalhin sa sayon. Grabe, no? Doon pa lang sa introduction ng Monday, narinig natin na magdadala sila ng mga regalo, nagdadala sila ng mga parang pasalubong, at ito ay tumutukoy sa paghahandog at pagpapasalamat, no? At ito yung isang bagay na once na imagine natin na tayo yung binibigyan, talaga nandun po yung yung yaman na hindi lang naman tumutukoy ito sa material, but ito nga po ay kasaganahan na matatamo, no? Ang simbolismo ng dagat, kasaganahan at mga pwersa ng mga hintil ay pawang kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng mga bansa. Again, mga mapagkukunan ng mundo at mga mapagkukunan ng mundo. So ito po ay sumisimbolo sa mga espiritual at material na pagpapala na dadaloy nga po sa sayon na sa hinaharap, no? During that time, ang lumalawak at natatakot na puso ng sayon ay sumisimbolo sa malalim na aspeto at pagkamangha na idudulot ng pagbabagong ito sa mga tao. So makita natin, no, paano po lalapit ang mga tao, ang mga bansa, magdadala ng kanilang mga regalo at kayamanan na tanging ibibigay, no, sa sayon, sa mga Israelita. At ito ay isang napakagandang sitwasyon na makikita natin yung pagpapala ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon na ito ay hindi lamang isang ordinaryong pagdadala ng regalo, kundi may kasama pang special na mangyayari, no? Which is yun nga yung pagpupuri at panunumbalik, pagsasama-sama sa pagpupuri sa Panginoon. So isang makita natin na yung kaningningan ng bayan ng Diyos ay hindi lamang po isang simpleng biyaya o isang simpleng pagbabago, kundi magdadala ng pagbabago sa sanlibutan, no? Ang isang nakikita natin dito ay syempre yung pagdadala ng pag-asa o kaliwanagan na ito ay makakatulong din sa iba na makita at makilala ang Panginoon. So sumasalamin dito sa biblical na tema na nandun nga po yung presensya ng Panginoon, at ito ay makikita natin na nandun yung pagpupuri, paghahandog, pagpapasalamat, pagbibigay, no, ng kanilang yaman. So kagalakan ay nagpapahiwatig ng katuparan ng pangako ng Diyos sa mga Israelita, no, sa kanilang pagbabalik mula sa pagkatapon at pagdating ng Mesiyas. Ganon din ang mga bansa na magdadala ng kanilang mga handog na ito ay tanging papakita ng kanilang pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Ang mga pwersang ito ay binabanggit nito ang pagkilala sa mga bansa na tunay ng liwanag at kaluwalhatian ng sayon at pagyakap dito. Ito ay maaaring makita bilang isang representasyon ng paglaganap ng katwiran at katotohanan sa buong mundo na humahantong sa pagkakaisa at pagkakasundo sa lahat ng mga tao. Again, sumasalamin din po ito sa katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bansa sa mundo ay pagpapalain. Isang senaryo
na ang lahat ng mga anak ng Diyos o mga mananampalataya sa Kanya ay magsasama-sama, igagather niya to, titipunin niya to upang magpahayag, no? Magpahayag ng katotohanan ng ebanghelyo upang ipakilala ang Diyos. At ganito po, no, makikita through our daily life, ito ay nakikita sa pamumuhay natin at ito ay magdadala ng pag-aakit o pag-aanyaya sa mga tao na manumbalik at lumapit sa Panginoon. Ang paglapit ng mga hintil sa Zion ay maaari ring simbolo o pagpapaunawa ng darating ang panahon na ang mga hintil na hindi kabilang sa mga unang pinili ng Diyos na maging Kanya ay tatawagin niya. Lalapit sa Kanya at kagaya ng mga Israelita ay magiging sa Kanya at magkakaroon ng spiritual na kaligtasan. Spiritual na kaligtasan at makakaranas ng malawak na kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos. Kita natin mga kapatid, no, tayo sa panahon natin, tayo ay dapat mamuhay, no? Namumuhay na ibahagi ang biyaya at kadakilaan ng Diyos sa lahat. Tayo ay yung resulta nito ay yun nga, no, tulad ng Israel, ng Zion, ay magniningning, magdadala ng liwanag tulad ng pagdating ng Mesaya, no? Yung kapanganakan niya na nabanggit natin kagabi, na yung liwanag na dala ng bituin ay ito yung nagdala o nagturo sa mga tao sa ibang hari na matunton ang Panginoong Hesus, no? Ito ay makikita rin natin bilang isang metapora o isang paglalarawan na yung kayamanan ng dagat ay sumasagisag sa pagtitipon-tipon o pagsasama-sama ng mga bansa. Siyempre, ayon po ito sa plano ng Panginoon. Ang kasaganahan at kayamanan ay dadalhin sa Zion na posibleng tumutukoy din po sa kalakalang pandagat at ang kasaganahang dulot nito. Dito makikita natin na ang pag-aalay o pagbibigay ng kanilang mga yaman ay nagpapakita ng paggalang nila sa Panginoon. Na sa pamamagitan ng bayan ng Israel sa Zion ay yung kaniningan at kagalakan na resulta nito ay sumasalamin o nagpapaalala sa pangako ng Diyos. Dito ang kaluwalhatian ng Diyos ay makikita ng lahat. Sa pamamagitan ng Zion, ang kanyang bayan, ang kanyang pinili na mag-anyaya sa mga bansa ay makakaranas ng kagalakan. Sa panahon naman natin ay makita natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin na tayo ay nagpupuri at sumusunod sa Kanya, na maranasan natin ang kasaganahan at pagpapala, hindi lang po material, kundi ito po'y tumutukoy sa spiritual. So, ang pagsasama-sama ng mga bansa ay, again, ito po ay kasama sa plano ng Panginoon, na ito ay tinatawag tayo upang maging liwanag sa mundo at tayo ay ipahayag natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Makita ng lahat kung ano anong biyaya ang kayang ibigay ng Panginoon, especially sa nakita natin dito sa kanyang bayan Israel. Again, ang pagsasama-sama ng mga bansa mula sa malalayong lugar ay isang maningning na sumasalamin sa kaluwalhatian ng Diyos at makakaranas ng kagalakan habang dumarating ang mga regalo at kayamanan na dadalhin sa Zion. Again, sa pangkalahatan ng talatang ito ay nagpapahayag ng katuparan ng pangako ng Diyos na magkakaroon ng bagong buhay ng mga taong kanyang pinili na maging Kanya. Sumasakop ito sa aspetong pisikal, material, social, at spiritual. Sa verse 6 naman, sinabi po dito, darating ang maraming pangkat ng kamelyo mula sa Midian at Epa. Buhat sa Seba ay darating silang may dalang mga ginto at insenso.
at naghahayag ng pagpupuri kay Yahweh. So ang talatang ito ay ito ay makapangyarihan at nakapagpapasiglang talata na nagpapahayag hinggil sa kaluwalhatian at kasaganahan ng sayon sa hinaharap. So ipinapahayag po nito ang mga tema ng kasaganahan, kayamanan at pagsamba. Makita natin, no? Darating ang mga pangkat ng kamelyo, may dalang mga ginto at magpupuri sa Panginoon. So makita natin habang ito ay makikita natin habang nagdadala rin ng mga mas malalim na simbolismong espiritual, ito ay isang mensahe ng pag-asa at pangako para sa mga tao, no? Tulad ng siyempre ang pagdating ng Panginoong Hesus ay ito yung nagdala sa atin siyempre noong ng pag-asa, ng liwanag na tayo ay bumalik, no? Tayo ay manampalataya sa Panginoon. Kaya magandang gabi, Brother Edgar. Medyo hindi kita napansin, no? Nandiyan ka na po pala. Magandang gabi po. Salamat sa iyong pag-join. Ayan. So, isang pangako ng pag-asa para sa mga tao ng Israel. So, ito ay nagpapaalala sa kanila ng mga pagpapala ay nagmumula sa Panginoon at dapat gamitin upang parangalan at purihin siya, no? Yung nare-receive na biyaya natin sa araw-araw ito po ay dapat na ibinabalik din natin sa Panginoon, no? Ang lahat ng biyaya o natatanggap natin ay ito po ay nagmumula, no, sa Panginoon at dapat ito nating ibalik sa Kanya, yung glory, no? Ang bawat papuri at hindi natin dapat ito inaangkin. Yan. So, ito rin ay bahagi ng serye ng mga mensahe ni Propeta Isaiah na naghahatid ng pag-asa at pangako para sa kanilang kinabukasan. Ito ay bahagi ng isang mas malaking bahagi kung saan binabanggit ni Propeta Isaiah ang tungkol sa kaluwalhatian ng sayon sa hinaharap. Gamit ang mga imahe upang hihatid ang kadakilahan at kasaganahan na naghihintay sa lungsod at sa mga naninirahan dito. So, again, imahe na nagpapakita ng kadakilaan ng Panginoon na ito yung nagre-reflect, no? At ito ay isang sitwasyon na isang sitwasyon ng pagpapala na malaking epekto, no, sa bibigay malaking epekto sa mga tao upang ito ay makita ang kabutihan ng Panginoon. Ang talata ay nagsisimula sa isang paglalarawan ng kasaganahan at kayamanan. Nakita natin na maraming magdadala, maraming darating at magpupuri kay Yahweh. So binabanggit nito na napakaraming kamelyo na tumatakip sa lupain. Makikita ang kasaganahan at kayamanan. Again, ang kamelyo po ay kilala sa kanilang kakayahang maghatid ng mga kalakal. Ito yung camel, no? Na alam naman natin na marami kang pwedeng ilagay doon sa hayop, doon sa hayop na na camel na yun, no? Alam natin na ito ay malaki at kaya maglakbay, no? Gaano man kahaba ang lalakarin. Kaya magdala at maghatid ng mga kalakal sa malalayong distansya at ang mga ito ay lubos na pinapahalagahan noong sinaunang panahon dahil sa kanilang tulong sa kalakalan at komersyo. Nakalaking tulong sa mga nagninegosyo, sa mga nangangalakal, no? Ibig sabihin is yung mga kumikita, no? Kumikita sa pamagitan sa tulong ng mga kamelyo. Ito ay ang pagbanggit sa mga dromedaryo ng Midian at Epa ay nagbibigay diin sa malaking kayamanan at mga mapagkukunan ng dadalhin sa sayon. Mula sa mga kalapit na rehiyon, ang larawang ito ay nagbibigay diin sa ideya ng kasaganahan
at kasaganahan na ipagkakaloob sa lungsod ng Sayon, no? One of the ang camel is one of the malaking mag-consume ng tubig, no? Kaya niya mag-intake ng maraming tubig. No? So, yun yung isa sa mga naaalala kong information tungkol sa camel. At malaking bagay po ang camel sa panahon na yon, dahil ito nga po yung ginagamit nila transportasyon, no? Again, ang imahe na nga po ng mga kamelyo o dromedaryo at ginto na nadadalhin sa Israel ay simbolo sa kayamanan at kasaganahan. Okay? So, kasi naalala ko yung isang pelikula na grabe yung ginawa niyo sa camel, no? Alam mo, parang yung sa kalabaw dito sa Pilipinas na pinaglagyan ng mga paninda ng mga doon naman halos mga gamit naman, no? Mga gamit naman yung bitbit ng camel. At ito yung nagsisilbing transportasyon para madala yung mga gamit doon sa isang lugar. So ipinapakita nga po nito ang propesiya na binigay ni Propeta Isaias tungkol sa hinaharap sa kaluwalhatian at kasaganahan ng Israel, na sa huli ay natupad, no? Yan. So ang salitang dromedaryo, yun nga po nabanggit ko na kanina, sa kasaysayan ang mga kamelyong ito ay nagsisilbing bilang mahalagang elemento, bahagi ng paglago ng ekonomiya at kultura sa rehiyon ng Silangan noong kapanahunan ni Propeta Isaiah. Ang mga hayop na ito ay ang mga hayop na ito ay nagiging sistema ng transportasyon at kalakalan, no? Napakalaking bagay po nito, malaking tulong para sa mga negosyante dahil ito nga po ang ginagamit nilang transportasyon, no? Na sa kalakalan sa pagitan ng mga bayan at bansa sa panahong iyon. Sila ang nagdadala o naglilipat ng mga kalakal at mga kayamanan buwat sa ibang bayan patungo sa Jerusalem. Ang pagtukoy naman po sa Sheba ay higit pang nagbibigay diin sa tema ng kayamanan at kasaganahan, dahil ito po ay isang sinaunang kaharian na kilala sa kayamanan at kalakalan nito. Ang mga tao mula sa Sheba ay pumupunta sa Israel na may dalang mga regalong ginto at insenso na dadalhin sa Sayon, na lalong nagbibigay diin sa ideya ng kasaganaan at kaunlaran. Makita natin, no? Grabe po yung dumarating na mga yaman, no, mula sa ibang lugar, na talagang makikita natin yung kasaganaan na marireceive nga po ng bayan ng Diyos. Ang kaunlaran ay nandun din, no? Ang ginto ay lubos na pinahalagan bilang isang mahalagang metal. Alam natin kung ano yung value nito sa panahon natin ngayon. At ang insenso ay ginagamit sa mga seremonyang pangrelihiyon bilang simbolo ng pagsamba at paggalang, na tumutukoy naman po siyempre sa pagpupuri sa Panginoon. Ang kaloob na ito ay sumisimbolo sa paggalang at karangalan na ibibigay sa Panginoon sa Sayon. At makita natin kung gaano po kaimportante ang bahaging ito, no? Na maunawaan natin kung ano po ang epekto nito sa panahon natin ngayon, no? Matatandaan natin sa panahon ni Haring Solomon na ang reyna ng Sheba ay dumalaw sa hari upang kumonsulta, no, sa kanyang karunungan, at nagdala ito ng maraming kayamanan bilang regalo o handog na rin, no? Pasalubong or something na alam natin pag dumadalaw tayo sa isang bayan, sa ating mga kakilala, no, meron laging pasalubong. Pero dito nakita natin na hindi lang po basta pasalubong ito, kundi ito ay yaman, no, ng isang bayan o bansa na pumupunta dun sa isang bansa. So ang talata ay nagtatapos sa ideya na ang mga handog na ito ay magpapakita ng mga papuri sa Panginoon. Nagpapahayag ito ng mas malalim na espiritual na kahulugan, dahil ipinapahawatig nito ang kayamanan at kasaganahan na dinadala sa Sayon. Ang dinadalang ito ay hindi lamang para sa material na pakinabang, kundi para na rin po sa layunin ng kanilang paggalang at pagsamba sa Diyos.
Ang mga kaloob na ginto at insenso ay sumisimbolo sa paggalang at pagkilala ng mga tao sa soberanya po ng Panginoon. Siyempre, yung mga pagpapala ng Diyos at kanyang mga pagkilos, no? Ito ay isang pagkilala sa banal na pinagmumulan ng lahat ng mga pagpapala at isang pagkilala sa papel ng Panginoon sa kanilang kasaganahan. No? Again, napakaano po ng nais po ng Panginoon na tayo, no, habang tayo ay nakaka-receive, nakakatanggap ng mga biyaya mula sa Kanya, ay simple lang po, no, ito yung ating ibalik. Ating ibalik at patuloy tayong magpuri sa Panginoon sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Yan. Sa mas malawak na konteksto, ang talatang ito ay maaaring makita bilang isang mensahe ng pag-asa at pangako para sa mga tao ng Israel. So binabanggit nito ang isang hinaharap kung saan ang Sayon ay magiging isang lugar ng kasaganan. So ito nga po yung umiikot sa kabanatang ito, no. Binabanggit nito na ang isang hinaharap kung saan ang lugar ay magiging isang lugar ng kasaganahan, kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo. At siyempre, higit sa lahat, ang pinakamahalaga na kailangan nating maunawaan dito sa baging ito ay ang pagsamba sa iisang tunay na Diyos. Higit sa lahat po, no? Yun ang pinaka-importante sa lahat. Ang imahe ng mga kamelyo, ginto at insenso ay pawang naghahatid ng ideya ng kayamanan at kadakilaan na ipagkakaloob sa lungsod. Again, nagdadala rin po ito ng mensaheng spiritual. Hindi lang material, no? Kundi spiritual kasi po ito ay sa dulo nito yung pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Ito ay nagpapaalala sa mga tao na ang kanilang kasaganahan sa huli ay isang regalo mula sa Panginoon. At dapat itong gamitin upang parangalan at purihin siya. Again, we give it back to the Lord, no? At hindi natin ito sinasarili, kundi ito ay binabahagi rin natin at ibinabalik sa Kanya. So sa ating kapanahunan, ang mensahe ng talatang ito ay nagpapaalala na ang lahat ng meron tayo, mga material, spiritual, physical at iba pang mga pagpapala at mga kasaganahan ay pawang galing sa Panginoon. No? Wala po tayo ditong nakuha mula sa ating sarili. Ito ay nararapat na ibalik natin sa Kanya at maging ang ating buhay, hininga, pangangatawan at kalusugan ay galing po sa Diyos. Kaya dapat, no, dapat din natin ibalik sa Panginoon ang lahat na natatanggap natin sa pamagitan ng pagsunod, paglilingkod, at yun nga po, no, paglilingkod natin sa Kanya sa pamamaraang naayon po sa pagkatawag niya sa atin according to our purpose. According to our kung saan niya tayo talagang tinawag, no, saan niya tayo nilagay upang patuloy upang siya ay ating papurihan. Again, napaka-importante po na tayo ay hingin natin sa Panginoon kung ano ba yung pagkatawag niya sa atin. Yan. So sa simbolikong paraan, ang talatang ito ay maaari ding bigyang kahulugan bilang isang pagbabala ng pagdating ng Panginoong Hesus. Ang mga regalong ginto at insenso ay maalala natin, no, na ito ay na-receive ng Panginoong Hesus nung siya ay pinanganak sa Bethlehem, no, at maraming nagdala sa kanya ng mga regalo. At ito ay nagpapaalaala sa mga regalong dinala ng mga pantas noong kanyang kapanganakan. Ang koneksyon na ito ay lalo nagbibigay diin sa espiritual na kahalagahan ng talatang 6. Dahil inuturo nito ang katuparan ng mga pangako ng Diyos sa hinaharap sa pamamagitan ng pagdating ni Kristo. Again, sa panahon natin, ito po ay natapos na, no? Pero dito, ito ay tutuon lalo ng mensahe sa atin na yung kahalagahan, no, kahalagahan ng mga bagay na to ay tulad natin sa panahon natin, tayo yung
magdadala ng kaliwanagan, no? At tayo ay patuloy na pinapaalalahanan ng Panginoon na bilang tagasunod niya, bilang mga anak niya, tayo ay magiging daan, no? Patungo sa iba, no? Para sa iba, patungo sa panunumbalik sa Panginoon. Again, mga kapatid, ang bahaging ito ay napaka yaman, no? Kasaganahan, kayamanan, pagpupuri sa Panginoon ang mensahe. At ito ay tumutukoy po, no, siyempre sa pagdating nga po ng Panginoong Hesus. Again, dyan po muna natin tinatapos ang ating talakayan. Bukas po, no, alas 6 po ng gabi, ating ipagpapatuloy sa talata 7, no, ang ating pag-aaral. So, maraming po salamat. Tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabay at patuloy na karunungan na biyaya mo. Sa gabing ito, maraming salamat po dahil patuloy mong pinapaunawa sa amin, sa mga nag-aaral, sa mga patuloy na nag-aaral ng iyong salita, na kami ay dapat na ibalik namin ang kapurihan sa iyo, ibalik namin ang biyaya mo, Panginoon, sa pamamagitan din ng paghahayag ng iyong salita, paghahayag ng pagkakakilanlan mo, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy niyo po kami samahan sa aming pag-aaral, sa mga susunod pang araw, at kayo po ang manguna at sumama sa aming Panginoon. Ikaw po ang aming maitaas. At sana po ito napagbigay sa iyo ng kaluguran at kapurihan, Panginoon. Sa iyo lamang po ang lahat ng papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po, siyempre, sama Pastor Nanding, Brother Edgar, at sa lahat po ng mga hindi ko nakita pangalan. Siyempre, kay Pastor Dom at kay Princess dito sa church, no? Sana po ay tayo ay magpatuloy sa ating pag-aaral. Sana tayo araw-araw na may natututunan at ipamuhay natin. Tayo ay maging liwanag para sa lahat at hindi yung sobrang nakakasilaw, no? Again, maraming salamat po. Tayo po magsasama-sama muli bukas. Maraming salamat. To God be the glory.